Good morning. Kape tayo at tikman natin yung nakuha nating mga biskotso. Tikman natin ng kakalkal. At gumawa ako ng ng salmon avocado toast with egg. Kompleto na yan. May protein na tayo. Meron na tayong fiber. Meron na tayong tawag ito, yung bread. Ayan, ang bango. Oh my goodness. Ang ganda ng lagayan niya. Tikman natin dalawa. Para malaman natin yung lasa. Para pag sakaling magtapon ulit sila, kukuha tayo. Pero tsura pa lang niya ay napakasarap na niya. Oh, napaka lambot. Oh, OMG. Hindi ko alam kung gugustuhin ni Brian to at saka ni Bryce. At saka si Mudra, pag mahabol niya sa sa Sunday, marami pa namang matitira. Pero si Mudra naggagawa yan naggagawa siya ng sarili niyang pudding. Yung may chia, may cereales, lagyan niya ng banana. Yung nagre-request siya na pag gusto niyang gumawa ng pudding, nagre-request siya na na kumuha ako ng saging na dahil maraming saging na tinatapon. At eto na nga. Tikman natin. Ito yung may tsokolate. Wow! Tingnan nyo naman, napaka-soft. Napaka-soft niya. Ay, nagkandahulugan na siya. Ito muna tikman natin. Maber. Ang bango. Ang sarap. Pasado. Wow. Ang sarap yan ikape. Tapos sabay higop tayo ng kape. Yung nakuha nating tinikman ko na rin. Yung nakuha nating kape na kapsul, yung Lor, yung marka. Sarap. Tapos tikman natin tong isa. Ito yung apple. Wow. Maano lang siya, matamis lang siya, mangkakalkal. Masarap yung mga tutong-tutong nito Mga ganitong mga di ba? Mga ganitong klaseng mga bread, mga Tikman natin. Lasang-lasa naman yung nito. Yun nga, yung mansanas niya, parang may kanela siya. Perfect, pang kape. Di ba? Libre yung ating pang almusal mula kay Bin. Malaking tipid ang ating basurera ng Espanya. Kailangan tayong magtipid sa hirap ng buhay ngayon. Huwag ka nang mag-inarte. Huwag ka nang pakeme-keme. Mag-iinarte ka pa. Mas maganda na yung may ipon ka kaysa nag-iinarte ka. Puro utang dyan, utang dito. Tulog ka sa utang. Diba? Tapos, hindi lang naman kami mga Pinoy ang nagda-dumpster. Maraming mga lokal. Dito, madami na ring mga lokal dito na nagda-dumpster. Mga ibang lahi, mga ganon. Tapos, yung kasama ko na lagi kong kasama minsan si Aling P, napakaganda ng bahay niyan. May yan, may pensyonada na yan. Tapos may sarili na siyang bahay. Pero tingnan nyo, dumidiskarte pa rin siya sa basurahan. Hindi dahil sa ang tawag nito, wala siyang kaya. Siya, ang pagkakalam ko kasi mag-isa lang siya. May hindi naman siya sa mahirap na mahirap, mayaman na mayaman, nakakaangat-angat din siya. Pero tingnan nyo, gumagawa siya ng paraan para
maka diskarte. Bakit tanong nyo? Matanda na nga, bakit hindi pa i-enjoy yung kanyang pensyon? Kasi may sarili naman ng bahay, wala naman siyang gastos, walang ano. Saka ano na rin yan, nakasanayan na rin nila yan. Kasi matagal na nilang ginagawa yan. Bata pang mga yaan, dalaga pa daw siya. Ginagawa na nila yan na magdadamster. Kunikwento nga sa akin, nung kapanahonan nila, hindi ganito ang tapon. Mas grabe ang tapon. Akala mo para ka lang dinda pa lang nagro-grocery talaga sa sa basurahan. May shampoo, may kumpleto na, may shampoo, may sabon, may olive oil, kumpleto na kung ano yung gusto mo na i-grocery sa sa loob ng grocery ng tindahan. Nasa loob daw lahat sa bin. Kaya sabi na, bakit ako bibili? Sabi nga ganun. Yung mga tapon doon ay galing sa loob din mismo ng groceryhan, na yun yung mga iba ay mga hindi binili ng mga customer, tapos may mga yupi-yupi lang, may mga scratch, tapos may mancha, mga ganyan, basag, mga yupi-yupi, naulit ko ata yupi-yupi, mga ganon. Kaya yung mga iba, may expired na siya, o expired na kahapon, o expired na ngayon, kaya siya itinatapon. Yun yung mga rason, mga mga kakalkal natin, yung mga hindi pa nakakaalam talaga kung bakit yung mga tapon dyan sa kay Mr. Bean ay bakit gano'n na lang kadami. Kasi nga dito halimbawa may bumili ako, nakita ko may konting siya, parang scratch na siya o nayupi na siya, pwede mo siyang isole. Yun, hindi na ibinabalik sa kanilang istante, hindi na binabalik para itinda. Diretso na yun sa sa waste nila, sa inventory nila. So, ganun lang yun. At itatapon na. O di, kaming mga basurera, kaming nakikinabang mga yun. Diba? Ano pa? Mamaya, magbabasa tayo ng comment. Hindi ko pa nababasa yung ating mga comment dun sa YouTube. So, yun lang, mag-breakfast lang tayo. At mamaya pa, parating na si Bryce. At pupunta daw sila ng Retiro Park at dyan sa debut, dahil end of school nila ngayon, daw sila, maglibot-libot daw sila kasamang mga kaklase, kasi nga mag-despedida ba nila, kasi nga tapos na yung school. Kaya sabi ko, sige, sabi kong ganun, kaya abangan natin, kasi nga parating na siya, mag-change lang daw siya ng damit. Ayun, papadala natin tong mga nakuha nating mga Pringles, dahil may mga kaklase siya na kasama, marami sila, at para ma-share niya sa mga kaklase niya. Ito yung mga hindi nakakahiyang i-share, kasi nga at hindi nakakatakot, kasi hindi pa expire yung mga naharbat nating mga Pringles. May chocolate din, grabe. Tingnan nyo naman, napakatangkad na ng aking anak, ay. Binatang-binata na talaga. Nakakatuwa, ay. At yung mga iba, papadala natin kay Luis. Dahil mamaya, pipick upin yung mga bigay ni Mudra. Yung mga bigay ni Mudra. At yung mga bigay din ni Mudra. Bumili siya ng mga abasto nila. Tulad nito, may mga noodles, rice noodles. Tapos, kung ano-ano pa. Yung naharbat nating, maalala nyo, wait lang, walang ilaw. Maalala nyo yung yung mga bigay natin sa yung mga naharbat natin. Ito yung yung parang pandilig, pero pwedeng gawing display. At share din natin yung mga olive oil. At ayan mga Pringles. Mamaya daw, nag-text yung hipag ko, mamaya daw 6 or 7 daw pipick upin yung mga bigay ni Mudra at saka yung mga iba nating manakalkal. At nagbasa ako kanina ng mga comments, ang daming nagalit dun sa ginawa natin. Nalagay ko dito. Ayun, opinion nyo po yun, wala akong magagawa.
Ganyan yung reaction nyo kung ano yung ginawa ko. Kasi sabi, greedy daw ako, mga ganyan. Hindi daw maganda yung ginawa ko, kasalanan daw, pagdadamot ng pagkain. In-explain ko naman po doon na sabi ko, siguro hindi naman masama maging madamot paminsan-minsan, 'di ba? At saka sabi ko naman sa inyo na yung mga naharbat natin, hindi lang ako nakikinabang. Tulad niyan, pinapadala natin sa Segovia, pinapamigay natin. Sineshare ko sa mas malapit sa puso ko, sa pamilya ko, yung mga nakukuha natin. Kaya kung may mga magaganda akong nakukuha, talagang gusto ko isave ko para sa amin, sa pamilya ko. Kasi isipin nyo, yung mga kasama ko doon, araw-araw silang pumupunta din. Kaya sila araw-araw pwedeng makakuha din sila ng mga ganung bagay na hindi ko alam kasi hindi na naibibidyo, hindi nahagip sa video. Sa totoo lang, may mga nakukuha sila na hindi nila i-share sa akin. Hindi ko na lang din kwento sa inyo. Minsan, kung ano lang kasi yung nakatutok doon sa camera, yun yung nahagip, 'di ba? Yung mata ko, maluwang, malaki. 360 yan. Nakikita niya lahat. Naiikot niya yung mata ko, pero yung camera ko, nakatutok lang kung saan yung dinadampot kong mga bagay. Pero yung mata ko minsan, nakalingon-lingon dun sa mga titignan ko rin kung ano man nakikita, mga nadadampot nila, man nakukuha nila. Nawi-witness nung mata ko na hindi nawi-witness nung camera natin, at hindi nyo na nawi-witness kasi kung ano lang yung nawi-witness, nakikita ng camera kayo, yun yung nakikita nyo na hindi na i-share sa inyo, 'di ba? Na hindi na i-share yung mata ko din sa camera. Yung mata ko nakatingin kung ano yung nakikita na nadadampot nila. Alam ko na may maganda silang nakukuha. Sila, diretso silid na rin sila sa kanilang mga bag, sa trolley nila. Hindi ko kwento yun sa inyo kasi nga baka sabihin nyo naman na ambing ako, sa Ilocano ambing, o mainggitin, 'di ba? Dahil ako kontento na ako kung ano yung nakukuha ko, kontento na ako. Ayaw kong mainggit. Hindi, sa totoo lang, wala akong normal na mainggit tayo mga tao, mainggit tayo. Pero ako, kapag naiinggit ako, mas ginagawa ko siyang motivation, yung inggit na nararamdaman ko. Na yun nga, kapag may mga ganun na may gusto ako na bagay, pinagtatrabuhan ko talagang gawan ko ng diskarte. So kapag naitaon sa atin na maganda yung ating nadampot, at alam ko na gustong-gusto ko yung bagay na yun, talagang isesave ko yun para sa akin, para sa pamilya ko, di ba? Tapos yun, reaction nyo yan, wala akong magagawa kasi hindi ko control kung ano yung iniisip nyo, hindi ko control kung yung mga reaction ninyo. Pero ako, yun na nga lang, 'di ba? Para sa akin, kung may mali man sa ginawa ko, wala na akong magagawa. Yun yung opinion nyo. Wala na rin na talaga akong magagawa. Wala akong parang nablabak ako kasi nga, syempre, na-hurt din ako. Inamin ko, syempre, yung mga comment ninyo, followers ko na kayo, taga-subaybay, alam nyo na kung ano yung talagang yung walang yung ginagawa ko, walang edit, walang script sa ginagawa ko. Kung ano yung nakikita nyo na doon nahagip ng camera, yun ako. Pero may mga bagay din na hindi nahagip ng camera na hindi nyo nakikita sa akin. Kaya ako nga ipinapakita. Kung sa totoo lang, pwede kong i-edit yun na hindi pakita sa inyo. Pero ako, gusto kong ipakita yung another side ng aking pagkatao. Hindi lang yung mabuting side. Kailangan nyo ding makita yung bad side ni Jess Vlog. Kasi lahat tayo, may bad side, may good side. Kung ako, kadalasan ginagawa ko bad side, ay masamang tao talaga ako. Pero minsan-minsan ko lang naman ginagawa yun. Dahil walang magbibigay ng ayuda sa atin ng ibang tao. 'Di ba? Kung share ko pa yun, wala talaga. Sabi ko sa inyo pag binuklat ko yun, baka isa lang matira sa atin. O anong may share ko sa pamilya ko? 'Di ba? Anong may share ko? Isipin nyo yun. Kasi ang dami namin doon.
Sabi ko naman sa inyo na dito ko na lang bubaklatin at kapag i-share ko kay kuya kasi yun, mas malapit yung loob ko kay kuya eh. Mas parang pamilya ng turing ko kay kuya. Tapos yung mga iba nating kasama doon, hindi nyo lang alam. Maraming nagagalit sa atin dahil sa camera natin. Dahil nagbibideo tayo. Di ba? Galit sila. Hindi dahil sa madamot tayo, hindi tayo nag-share. Kadalasan madaming share tayo mga kalkal. Madaming ang nagagalit sa inyo. Bakit pa ako nangangalkal kung i-share ko lang din naman? Di ba? Tapos sabihin, for the content lang daw ang ginagawa ko. Magbabasura ako tapos tapos ipapamigay ko lang. Ang dami nang nagagalit sa inyo. Tapos ngayon kapag nagdadamot ako, madami ding magagalit. Ala, saan kaya lulugar si Jess Vlog? Ay, Diyos mio, Marimar. Diba? Sabi nga nila, kahit anong gawin mo, maganda man yan o pangit, marami pa rin sinasabi marami pa rin kayong sinasabi. Mga ugali talaga ng Pinoy. Ugali nating mga Pinoy yan eh. Pangit talaga. Dito, sa totoo lang, dito, sa Spain, sa abroad, sabi nga ni Pilar minsan, kapag nakuha mo na yan, sabi niya, siya pa nga nagsasabi sa akin, itag mo na kaagad. Huwag mong i-share kasi ikaw naman nakakuha. Kasi ganun naman ginagawa nila. Kapag may maganda silang nakuha, kita mo bang nagbibigay sila? Hindi, di ba? Ganun siya. Di ba? Pero ako minsan, kasi nagigilty ako, hindi ako pag alam ko marami ako nakukuhang maganda at hindi ako napag-share, minsan nagigilty ako. Pero yun, talagang gustong-gusto ko. Alam mo, napakamahal ng salmon. Araw-araw gustong-gusto kong kumain ng salmon. Breakfast ko yan. Itlog, mga ganyan, hamon. Pag naubusan ako ng abasto, saan ako hihingi? Hihingi ako sa inyo. Hihingi ako dun sa kanila. O di, kukuha ako dun sa bulsa ko. Gastos ko yun. Yung ginawa ko, at least kung nagdamot man ako, at least alam ko na hindi ko naman ninakaw yun, hindi ko naman hiningi, hindi ko naman hinablot sa kanila. Di ba? Dampot ko yun. Kumbaga ko yun, find ko yun. Ay naku. Ako nga kaya din magsabi sa inyo yung mga ganun. Ano kaya mararamdaman nyo, di ba? Kahit sabihin nyo na na public figure na tayo o influencer o vlogger tayo, kailangan kong tanggapin lahat ng mga sinasabi nyo dahil nga ginusto ko tong ginagawa ko. Nag-vlogger ako. Kaya tanggapin ko kung ano na lang pinagsasabi nyo. Oo. Tanggapin namin. Oo. Pero isipin nyo, siyempre may emotion tayo. Akala nyo, robot tayo. Hindi. At saka isipin nyo, libre yung panunood nyo sa amin. Walang napipilit sa inyo. Sa totoo lang nga. Diba? Ganun talagang buhay. Gustong-gusto ka ng tao kapag alam nila na nakikita ka na napakaganda ng pakikitungo mo, maganda yung ginagawa mo. Pero kapag nakagawa ka lang ng sablay, isang beses, dalawang beses, tai ka na sa kanila. Wala na. Goodbye ka na. Di mag-goodbye na. Bye-bye na. Wag na kayong manood sa akin kung ganun. Yun pala yun eh. Bakit nyo pinapahirapan yung sarili nyo? Diba? Huwag nyo pahirapan yung sarili nyo. Maghanap kayo ng ibang namamasura na nagbibigay ng saya sa inyo. Pero pustahan tayo. Lahat ng pinapanood yung mga vlogger, kahit hindi namamasura, kahit anong content yan, meron pa rin ko nasasabi. Maganda na siya, mabait na siya, nagbibigay na siya, nag-share na siya ng mga blessing. Meron lang kayong makitang isang mali, sinisita nyo na. Gusto nyo laging perfect lahat. Walang perfect. Ay. So yun lang, i-share ko lang din yung aking POV. Ano ba yan? Diba? POV ni Jess. Ang yung lingkod, kakalkal. Basurera ng Espanya. Dahil
nag-share kayo ng mga feelings nyo dyan sa comment. Ako, share ko din yung feelings ko sa inyo through ganito, kwento-kwento, di ba? Dahil kung hindi ko rin share sa inyo, paano nyo malalaman kung ano yung nararamdaman ko? Ay, napapaiyak ata ako na-hurt kasi. Na-hurt. Ganun naman talaga. Ako, tanggap ko naman yung mga sinasabi nyo. Dahil alam ko naman na, di ba sabi ko sa inyo, tinanong ko dun sa hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Alam ko na may mali sa ginawa ko, pero yun nga, di ba? Sabi ko, minsan lang naman tayo magdamo. Iniisip ko nga, minsan makakalkal eh. Parang gusto ko nang sumuko eh. Ang gusto ko nang give up yung ng ginagawa natin, yung pag-vlog natin. Na ganito kasi nga minsan, di ba, may mga naririnig tayo, nasasaktan tayo. Kaya napapaisip tuloy ako na ganun. Naitigil ko na ang pag-vlog, tigil ko na ang pagmamasura. Pero kapag nagpatalo tayo sa mga sinasabi ng iba, para mo na rin sinuko yung yung pangarap mo, yung trabaho mo, yung source of income mo. Di ba? Minsan talagang sukong-suko na ako, pero may part ng aking yung sinasabi ng aking puso at saka isip, bakit ka magpapatalo sa kanila? Bakit ka magpapa-apekto, di ba? Kung alam mong yan na yung pinili mong career, yan na ang pinili mong buhay, kailangan mong tanggapin. So yun, eto, tinatanggap ko siya. Tinatanggap ko yung mga sinasabi nyo. Tinatanggap ko siya, pero yun nga, hindi ibig sabihin na tinatanggap ko, hindi na tayo pwedeng magsalita, hindi na tayo pwedeng magbigay din ng opinion natin, ng POV natin, di ba? Point of view natin. Lahat naman tayo may karapatan magsalita, may karapatang magbigay ng opinion, may karapatang magsabi kung ano yung gusto. Hindi lang kayong may karapatan. Ako, kami, mga vlogger, may karapatan din kami. Lalong-lalo na kami, kasi nga vlog namin yan. Vlog namin to. Gawin namin kung ano yung gusto namin gawin sa vlog namin. Kung ayaw nyo, lumayas kayo, ganun lang yun. Kung ayaw nyo, wala akong magagawa. Walang sapilitan. Walang sapilitan. Gawin natin yung yung mga nakuha nating mga chicken, gawin nating rollitos para may merienda tayo. So ito na yung nagawa ko, mga kalkalo. Oh, ito yung gagawin nating dumpling gyoza. Meron siyang meron siyang sesame oil, meron siyang oyster sauce, tapos yung kalahati, sa totoo lang, hinati ko lang siya ngayon. Yung kalahati, nabalot ko na yan. Sobra lang yan ng balot. Kagabi ko siya i-mix. Tapos ito, sobra ko to na binalot kagabi. So, babalutin natin. At ito, balutin natin. Dumpling. Para merienda namin. Parating na rin si Bryce. Nag-alamirda si Bryce ba? Kanyang mga klase. Last day na kasi. Kaya, hayaan mo namang mag-stress, stress release ba? Para tawag nito, ma-regain niya yung kanyang mga pagod, mga brainstorming na ginawa niya habang nag-school siya. Kaya hayaan natin siya na mag-alamirda muna kasama mga kaklase niya. Nandiyan, paakyat na siya. Magtitimbre daw siya kasi wala siyang susi. So, gagawin ko lang ito para may merienda tayo.
kakalkal. Para lang kang gumagawa lang din ng ano. Diba? Yun natin ang paraan ng mga nakukuha natin. Yan siya. Kahit wala kang experience na paggawa ng mga ganito, kung gusto mong matututo ka. Sana wag magbukas. Pag naluto na, pag niluto na, mali naman yung aking grammar. Parating na daw si Bayaw. Bayaw Espanyol. Yung asawa ng aking ipag. Lagyan natin dito. Kasi magmamadali yun na ano kasi walang parkingan dito. Kailangan pa niya magparking dyan sa ano. Para madalian. Hindi ko alam kung kayang-kaya niyong buhatin lahat to. Baka hindi. Soldado yun. Malakas yun. Makakaya niya. Hindi ka. Maano natin. Buhatin natin to. Ito sa kanya dalawa. Mabigat din pala. So, pag nagtimbre, mamaya hatid natin doon sa paradahan ng doon sa baba, doon sa may garahe sa baba dyan, kung saan sila nagagarahe. So, ihanda na lang natin dyan para ready na. Bigyan din natin si Luis ng ganito. Nakalimutan ni Mudra siguro, hindi siya nagbigay. Ay, tumatawag yung aking asawa. Esposo, ibig sabihin, husband. Sabi? ¿Qué tal? Rumor kan? Okay, lakay. Baka ka nagtimbre ni Dani, dagasin na ito kuha. Dagito makan. Diretso ang gym? Mag-gym daw. Okay. May lalakay. Ciao. Diretso daw siyang mag-gym. Dahil nag-gym si Bryce. Bryce daw si Brian. Dahil nga, kahit hirap sa trabaho, kahit madaming trabaho, nananaba siya kasi nga, grabe naman kasi ang sasarap ng mapagkain nila sa resto, mga kakalkal. Abot ng ano niya, abot ng subo, mga karne, mga isda. So, bigyan din natin si, si Luis. Nakapag-open na nga pala sila, Brian, ng panibagong resto. Magwa 1 month na sila dyan sa, dyan sa bagong resto. Kaya, congrats. Congrats kay Brian. Kasi nga, pangalawang resto na yan na, na pinasukan. Yung una, bagong bukas din. Tapos yung pangalawa, ngayon, bagong bukas na naman. Bago na naman. Siya na naman ang kinuha para mag-open doon. So, antayin lang natin si Bayaw Dani para pa-pick up na niya yan. Ayan na sila. Hinatid na ni Pudra silang dalawa. Tapos tayo, akyat na tayo. May dalang maleta. So, akyat na tayo. Malapit na tayo dito sa sa isang location. Nasisilip ko na si Kuya Yako. Ibigay natin yung najakpat natin kahapon na isang salmon. Kasi si Kuya mahilig din sa salmon. Sa Alingpi, hindi masyado yun kasi maalat. Di ba matanda na yun? Tapos sa Aling Carmen, wag na nating bigyan kasi marami siyang napupuntahan na may nakaharbat din siya doon sa mga ibang mga location. Kaya tal, Kuya? Vamos ahí en otro lado. ¿Dónde? Vamos en ¿cómo se llama? En Frois. Vamos. ¿Pero trabajan hoy, no? Sí, viernes. Sábado no tiran, pero viernes sí. ¿Viernes? Sí, venga, vamos ahí. Toma, Kuya. ¿Qué es? Salmón. Ah, Venga, vámonos.
Ay, ya está, kuya, corre. Nadie. Ay, labas na yung basura. Hindi. Tama-tama kalalabas lang ata. Dalawa lang kami ni kuya. A ver. Wala pa si Carmen. Wala pa nga. Kararating lang namin din. Wala pa. No hay nadie todavía. Sí. Corre, kuya. Bilis, bilis. Tawid. Aquí, mira, ang dami. Mira. ¿Qué es? Leche. Sí, leche. Y esto. Mira, surimi. Ahí esto quieres. Espera, voy a poner mi mascarilla. Surimi. Sácame la leche, kuya. ¿Qué pesa? Nauki, buena marca. Sí. Lo, Uki. Nauki. Buena marca. Sí, buena marca. Magandang marka. Luego, Grazie. esto. Sí. Yogur, ¿no? Yogur no. Sí, esto. A ver cómo están las manzanas. Surimi, Trisha, eso está rico. Malas. Malas? May itlog pa dito. Putin lahat ang itlog. Hanggat nangingitlog yung ating farm. Oh, la madre mía. Ang dami. Esta cerveza. ¿Qué es negro? Lefe. Bueno, ¿Eh? lefe. Lefe. No sé. ¿Qué vaciló? Para que lo probes. Ahora No, grabe, ang dami na Se naman. puede beber, ¿o no? Dios mío. No. Ah, Una y han tirado todas. entonces hindi na daw. ¿Qué una? Cervezas. Ang dami. No hay más cervezas, dice que hay más. Walang katapusang. Uy, mira. Es Veinte esto. kilos de Mousse de limón. Ha estado aquí Alex. Ha llevado cerveza. Ahí estaba aquí Alex entonces. Entonces, ¿quién Mira. se llevó la Uy, cerveza? café Baileys. Masarap Sí. to. Toma una para ti. No, hay muchos. Café Baileys. Sarap to. Matagal pa yung expiration niya. Painite. Aquí está la cerveza, kuya. ¿Sí? Ay, no. Esta es cerveza. Anda, esto está bueno. Nililipas lang namin ng mga... Ang lalamig pa. Aquí sí, kuya. Están frías. ¿Sí? Están frías todavía. ¿Los qué? Esto, mira. Mira. Claro, porque la cámara ahí tiene cámara. ¿eh? Sí. ¿Quieres esto también? No. Mira, café. No sé qué es esto. Esto cuajada parece bueno. Me gusta. Malamig pa. Naturales. Grabe ito. Saan? Ang dami nito. Saan? Bombones. Ah, mira, helado. Parece. No llego, kuya. No pasa nada. Voy a poner mi pie. No hay más. No hay más. Pues Te no ha hay dicho más. que Alex habrá venido Alex. Wala na, puro ano. No hay más. Pues listo. ¿Y esto? Ay, esto. Ah, mira, tiramisu. Sí, muchos Ay, de estos. sí, masarap to, tiramisu. Sí. Tarta biscuit. Todo aquí. Sí. Ang daming bagong produkto na tinapon. Vale. Mira, esto. Ah, esta sí. ¿Qué No es? sé qué es. Una bajada a lo mejor. Ah, sí. Cuajada leche de oveja. Mira, ang daming tinapon eh. Una caja. Espera. Eso ya no, sí. ¿Qué es? Espera, te voy a poner mi luz. ¿Qué es? Eso. Kefir. Well, no hay más, kuya. Huwag na to. Aquí.
Ang dami nito. Nay, mas, kuya. Estamos a volver otra vez ahí. ¿Quieres? Toma. ¿Quieres? No, no. Listo. Qué raro que no está acá, ¿no? Ya. Ya, ahora. Ah, ¿qué está? ¿Eh? Ahí está. No hay cosas buenas. Todo yogures, Carmen. Hindi ako susuko at hindi ako titigil. Napapaisip ko lang na na yun nga. Dahil sa mga pinagsasabi nyo, mga iniisip ninyo, mga kakalkal, ay hindi na ako mag-vlog, hindi na ako mamamasura. Pero hindi kayo ay makakapigil sa atin. Diba? Hindi yung mga comment ninyong mga pangit ang makakapigil sa atin, ang magpapatigil sa buhay natin. Comment nyo kung ano yung gusto nyong i-comment dyan at gawin ko rin yung gusto kong gawin.